At kung napapansin natin ay naka-naked handlebar na siya na mas sportier pa tingnan. Tumaas ang demand ng small displacement scooter ng Honda, ang Honda Beat sa Pilipinas. Isa sa mga kadahilanan ay ang matinding traffic. Kaya karamihan sa mga Pinoy ay gumagamit na lang ng motor. Sa pagtaas ng demand sa scooter ay nagre-resulta ito sa madali ang pagkaubos ng unit at kinakailangan pa ni Honda Philippines na mag-angkat ng unit galing sa Thailand. Naisip ni Honda na medyo mahirap ang ganitong setup kaya nagdesisyon ang Honda na i-pull out na lang ang production sa Thailand at ilipat ang manufacturing plant sa Tanawan City sa Batangas na kayang gumawa ng 500,000 units at kayang maglabas ng 1,800 unit kada araw. Dahil dito tumaas ang sales ng Honda Beat at ito lang naman ang small displacement scooter category na nasa top 4 out of top 10 best-selling motorcycle in the Philippines. Naging matagumpay nga ang Honda Beat hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa kapitbahay nating bansa sa Asia. Kaya patuloy ang innovation ng unit na to magpasa hanggang ngayon. Katunayan ay meron na namang bagong version ang Honda Beat na inilabas sa Cambodia at Indonesia. So pag-usapan natin kung ano ang meron sa bagong Honda Beat na to. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell icon para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Paki-follow na rin ang ating Facebook fan page. Sa bansang Indonesia ay meron itong tatlong bersyon. Una ay ang Honda Beat CBS o Standard version. Pangalawa ay ang Honda CBS ISS o Premium version. Pangatlo ay ang Honda Beat Street version. Pag-usapan natin ang Honda Beat Street version. So meron itong eksaktong displacement na 109.5 cubic capacity, air-cooled, 4-stroke SOHC o single overhead cam, 2-valve at single cylinder. Merong 1.5cc na nadagdag compare sa previous version na 108 cubic capacity. Kaya nitong mag-produce ng maximum power of 6.6 kW at 7,500 RPM. Ang lakas naman ng kanyang torque ay 9.3 Nm of peak torque at 5,500 RPM o revolution per minute. Pagdating naman sa kanyang preno ay naka-hydraulic disc brake sa harap at mechanical drum brake sa likod at meron pa ding combi brake feature. Sa tire size naman ay the same pa rin na may 80/90 sa harap at 90/90 naman sa likod with 4-inch mag size, all tubeless. Ang chassis frame naman ng motor na to ay lalo pang mas pinatibay to ensure its durability. Talagang naninigurado na si Honda pagdating sa durability ng bagong scooter na to. Ito kasi ang madalas na issue sa mga motor, yung madaling bumigay ang chassis frame. Kaya in-emphasize talaga nila na durable, de kalidad at maasahan ang kanilang chassis frame. At ang advantage din nitong bagong frame na to ay kaya niyang i-handle o maganda pa rin ang handling niya sa lahat ng road conditions. Set height ay 740mm, abot pa rin kahit 5 feet ka lang. Ground clearance ay nasa 147mm at ang kanyang bigat ay 90 kilograms. Sa starting system naman ay aside sa electric start ay meron din itong kickstart na importante din sa isang motor and of course with the help of ECG o alternating current generator. Naka-PGM-FI o programmable fuel injected at naka-enhanced smart power o ESP na din ang motor na to na ang ibig sabihin ay meron itong mataas na performance sa mas mataas din na fuel efficiency na signature na talaga ng Honda. In fact, sa sobrang tipid nito sa gas ay nakakatakbo ito ng 60.6 km kada isang litro. Ang previous version naman ay nasa 63.7 km per liter. Speaking of fuel, ang kanyang fuel capacity naman ay 4.2 liters. Not bad na rin para sa isang small displacement na scooter. Sa lighting system naman ay fully LED na ang kanyang headlight at valve type naman ang signal light at tail light. At kung i-compare natin sa dating version na magkahiwalay ang susian sa bukasan ng upuan, ngayon sa bagong bersyon ay magkasama na sila sa iisang susian kung saan
ay nakasecure din ng key shutter. Very accessible na compare sa dati. And speaking of upuan, meron itong underseat compartment na 12 liters na nadagdagan ng 1 liter compare sa dati na 11 liters. Ang instrument panel naman ay naka-fully digital. Yung old version natin sa Pilipinas ay analog pa lang ang ginagamit. Pero ito, all digital na. At kung napapansin natin, ay naka-naked handlebar na siya, na mas sportier pa tingnan. Ang ganitong klase ng manibela ay napakagaan iliko-liko. So hindi rin talaga pahuli ang Honda Beat Street version at sumasabay na talaga sa bagong trend ngayon. At hindi rin mawawala yung brake lock lever, just like the old version. Pareho lang din kung papaano gumagana. At yung dalawang side pocket niya sa left and right ay andyan pa rin para paglagyan ng basahan, mga coins at kung ano-ano pa. Side mirror ay almost the same lang sa previous model. Isa din sa kapansin-pansin na pagbabago ng bagong Honda Beat na to ay ang kanyang front fairings at headlights. Sa bagong Honda Beat na to ay medyo may curves na sa upper side sa may signal light na area. So kung dati ay diretso lang, ngayon meron na siyang pakurba na mas aggressive pa tingnan. Meron na din siyang aluminum footrest. If I'm not mistaken, yung previous version ay may goma pa siya. So this time ay all aluminum na. Anyway, mas matibay at tumatagal pag aluminum. So andyan pa rin naman ang automatic side stand off na kusang namamatay ang makina kapag ibinaba ang side stand o hindi umaandar ang makina kapag naka-side stand ang motor for safety feature. Sa price naman ay nagkakahalaga ito ng 17,365,000 rupiah. At kung i-convert natin ito sa Philippine peso, ang estimated price nito ay aabot sa 60,000 pesos mahigit. Sa kasalukuyan, ang presyo ng Honda Beat Premium version natin sa Pilipinas ay nasa 70,400 pesos SRP. So kung darating man sa Pilipinas ang bagong bersyon ni Honda Beat, ay maaari pa itong tumaas sa kasalukuyang presyo na 70,400 pesos. So yung mga Honda Beat na available sa Pilipinas ay mga old version, Honda Beat Premium, Honda Beat Fashion Sports, at meron din tayong Honda Beat Street version na hindi pa naka-naked handlebar. So hopefully ay ilabas na ni Honda Philippines ang tatlong bagong bersyon ng Honda Beat na available na sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia. So ano masasabi nyo sa bagong bersyon ni Honda Beat, mga ka-Wizard Moto? I-comment nyo lang sa comment section down below. So dito ko natatapusin ang video natin, mga ka-Wizard Moto. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell icon. Thank you for watching. Ride safe and God bless.